Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pagbubukas ng Strait of Hormuz sa lahat ng commercial vessels, inianunsyo ng Iran, pero paggalaw ng mga barko nananatiling limitado. Panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, inaasahan sa susunod na linggo. Maayos na bayaran sa mga PUV driver at operators na kasali sa Service Contracting Program, tiniyak ng LTFRB. At very unhealthy air quality na itala sa ilang lungsod sa Metro Manila ayon sa DNR. Inanunsyo ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang pagbubukas ng Strait of Hormuz para sa lahat ng commercial vessels sa natitirang mga araw ng ceasefire. Ito ay kasunod ng deklarasyon ng tigil putukan sa pagitan ng Lebanon at Israel. Ito ang balita ni James Bontuyan. Ganap ng bukas para sa mga commercial vessel ang Strait of Hormuz. Ito ang inanunsyo ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kasunod ng deklarasyon na tigil putukan sa Lebanon. Ayon sa kanya, pinayagan na ang malayang pagdaan ng mga barko sa itinalagang safe route sa loob ng natitirang araw ng ceasefire. Malugod namang tinanggap ni US President Donald Trump ang pahayag ng Iran at inilarawan ito bilang isang magandang balita. Ayon pa sa US President, pumayag na umano ang Iran na kailanman ay hindi na nito isasara ang daluyan kaya hindi na ito magagamit bilang panakot laban sa buong mundo. Kasunod ng anunsyo, agad na bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pag-asang muling babalik sa normal ang daluyan ng supply. Gayunman, ilang oras lamang ang lumipas, nagpahayag naman ng salungat na pananaw ang Speaker ng Iranian Parliament na si Mohammad Bagher Ghalibaf. Ayon sa kanya, hindi mananatiling bukas ang Strait of Hormuz kung magpapatuloy ang blockade ng United States sa mga daungan ng Iran. Naninindigan din ito na ang pagdaan sa Strait of Hormuz ay mananatiling nasa diskresyon at otorisasyon ng pamahalaan ng Iran. Sa kasalukuyan, bagamat may anunsyo ng pagbubukas, mananatiling limitado ang paggalaw ng mga sasakyang pandagat sa nasabing ruta. Ipinapakita ng mga tracking data na iilan lamang ang tumatawid at marami pa rin ang umuurong dahil sa pangamba sa seguridad. Patuloy din ang pagpapatupad ng United States ng naval blockade sa mga daungan ng Iran sa kabila ng tigil putukan. Ayon kay Trump, mananatili ang blockade hanggang hindi pa ganap na napipirmahan ang kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran. When the agreement is signed, the blockade ends. As soon as the agreement gets signed, that's when the blockade ends. Sa ngayon, nananatiling hindi tiyak ang sitwasyon sa Strait of Hormuz dahil sa magkakasalungat na pahayag mula sa Iran at dahil sa patuloy na tensyong dulot ng US blockade. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Good news mga kasangbahay dahil may bagong rollback ang LPG na ipinatupad simula kahapon, April 17. Sa anunsyo ng LPGMA, may 3 pesos na mababawas sa kada kilo ng LPG. Katumbas yan ng 33 pesos na tapyas sa presyo ng 11 kilogram na tangke. Ito na ang pangalawang sunod na pagbaba sa presyo ng LPG ngayong linggo kasunod ng suspensyon ng excise tax. Ito ang balita ni Joanne Nano. Inanunsyo ng Regasco ang panibagong rollback sa presyo ng LPG na 3 piso kada kilo. Epektibo simula alas 7 ng umaga kahapon, araw ng Biyernes, April 17. Katumbas ito ng humigit kumulang 33 pesos na bawas sa presyo ng karaniwang 11 kilogram na tangke. Ayon sa kumpanya,
Ang pinakahuling pagbaba ay bunga ng pagbagsak ng presyo ng crude oil at ng mga local fuel price sa bansa na nagpababa ng shipping at transport cost ng LPG. Dahil dito, inaasahang unsuggested retail price ng 11 kg na LPG ay maglalaro na lamang sa pagitan ng 1,422 hanggang 1,533 pesos. Ito naman po yung effect ng impact ng pagbagsak ng crude oil na naramdaman natin last Tuesday din. Kung nyo maalala, ang diesel, gasolina ay pareho pong nagkaroon ng malaking rollback. At ang impact po nito ay 3 piso doon po sa ating transport cost ng LPG deliveries natin. Nauna nang nagkaroon ng 3 pesos rollback noong April 14 matapos ipatupad ang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tatagal ang fuel excise tax suspension sa nasabing petroleum products sa loob ng susunod na 3 buwan. Bago ang mga rollback na ito, sumirit ang presyo ng LPG noong nakaraang Marso. Ayon kay LPG Marketers Association founder Arnel T., isa sa dahilan ng pagtaas ng presyo ng LPG ay ang pagkaubos ng old stock sa gitna ng mataas na demand. Napaaga pong naubos ang old price po natin or old stock. At ang akin nga pong report ng panahon na yon is hanggang March 25 naubos po ang old stock. Kaya po noong March 26 at March 28, kami po ay napilitan magtaas base po doon sa tinatawag nating bagong delivery ng ating mga import suppliers. Bukod sa demand, nakadagdag din sa pagtaas ng presyo ang anunsyo ng Saudi Aramco na paggalaw sa contract price na umabot sa $243 na katumbas ng 16 pesos kada kilo sa local market. Hinati sa dalawa ang taas presyo kung saan kapwa nagkaroon ng 8 pesos increase sa LPG na ipinatupad noong April 1 at April 6. Ipinaliwanag pa ni T, ang lingguhang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina ay direkta ring nakakaapekto sa gastos ng paghahatid ng LPG. Sa panahon ngayon, hindi lang po yung contract price na inaanunsyo ng Saudi Aramco ang nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng ating LPG nung nakalipas na 40 days. Sa tanong naman kung may aasahan bang panibagong rollback sa presyo ng LPG sa susunod na linggo, Ang sagot po natin dyan, number 1, sa kasalukuyan, malalaman natin ang galaw ng crude oil hanggang Lunes ng hapon, which is next week po. Malalaman po natin yan. Pag nagkaroon po ng paggalaw at medyo malaki po ang posibilidad na maaari pong magkaroon ng another round of rollback ang diesel and gasoline, malamang sa malamang madadamay at maisasama po ulit natin ang presyo ng LPG. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news para sa mga motorista. Panibagong rollback sa presyo ang inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo sa inisyal na pagtaya ng oil industry players. Batay na rin sa resulta ng 4 na araw na global oil trading, maaaring magkaroon ng 17 hanggang 19 pesos per liter na bawas sa presyo ng diesel, habang nasa 2 hanggang 3 piso naman ang rollback sa kada litro ng gasolina at tapyas na nasa 3 pesos sa kerosene. Inaasahang iaanunsyo ang final oil price adjustment sa Lunes, April 20 na siya namang ipatutupad ng mga gasoline station sa Martes, April 21. Dinagsa ng mga motorcycle, taxi at delivery riders ang isinasagawang special payout ng Department of Social Welfare and Development para sa mga hindi pa nabibigyan ng cash relief assistance sa Metro Manila. Sa ibinahaging mga larawan ng DSWD as of 8 a.m. kanina sa Caloocan Sports Complex, sinasabing umabot na sa 1,520 ang mga rider na nagtungo doon para kumuha ng ayuda. Bawat rider ay makatatanggap ng 5,000 pisong cash assistance. Magpapatuloy at bukas ang mga payout sites hanggang bukas, April 19, sa Caloocan Sports Complex, Makati Coliseum, Mercado del Lago sa Taguig City at Quezon City Memorial Circle. Tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagbabayad sa mga tsuper na makikilahok sa Service Contracting Program. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng ahensya ng QR code system sa implementasyon ng programa sa halip na GPS devices.
Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Mabilis, episyente at maayos na programa. Ito ang tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa implementasyon ng Service Contracting Program. Kasunod ito ng pagsasagawa ng ahensya ng live demo ng aplikasyon at paggamit ng QR code system ng mga driver at operator na makikilahok sa programa. Ayon kay LTFRB Board Member Attorney Greg Puwad Jr., mas mapabibilis ng naturang online system ang pagmamonitor ng bawat biyahe ng mga driver. Gayon din ang pagpoproseso at pagbibigay ng bayad na inaasahang aabot lang ng 3 hanggang 5 araw. Sa gitna ito ng issue ng umano'y hindi pa rin nababayarang mga operator na nakilahok sa service contracting program nang ipatupad ito noong panahon na may pandemya. Ang problema naman ng pandemic, yung nag-start sila doon manual monitoring. Nagkawalaan or nagka-problema sa documentation. And nakita nyo naman yung sa sistema, electronically na po lahat. As much as possible, wala na po sanang manual na susulat eh. That's why very confident kami na hindi natin magiging problema yung payment. Sa kabila nito, nangako naman ng LTFRB na re-resolbahin ang anumang magiging problema sa programa. Ang napag-usapan naman po ng board, alinsunod na rin po sa utos din po ni Secretary Banoy Lopez, kung makita po natin na kulang po talaga, we will adjust the numbers. Layo ng service contracting na makatulong sa mga pampublikong transportasyon, partikular na sa mga pasahero, driver at operator. Sa ilalim ng programa, nakakakuha ng 20% diskwento ang mga pasahero sa mga piling ruta ng mga bus at jeep sa Metro Manila. Habang binibigyan naman ng pamahalaan ng mga operator ng mga kaukulang subsidiya sa bawat kilometro ng kanilang biyahe. Kamakailan, ipinatigil na rin ng ahensya ang pag-oobliga sa paggamit ng Global Positioning System o GPS devices na isa sa mga pangunahing requirement sa paglahok sa programa. Nauna nang binigyan diin ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na imbis na GPS system ay ipapakita na lang ng mga driver ang QR code sa mga nakatalagang tauhan ng ahensya sa bawat ruta. Bibigyan ng bawat driver ng unique QR code kasabay ng kanilang aplikasyon sa service contracting upang masubaybayan ang kada biyahe ng mga sasakyan. Para naman sa mga hindi pa umano nabayaran sa nakaraang implementasyon ng programa, inihayag rin ng LTFRB Chief na nagsasagawa na rin sila ng mga investigasyon hinggil dito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng kanilang commitment ang mga kinatawan ng motorcycle taxis at transport network companies na pag-aaralan at ipatutupad ang adjustment sa kanilang commission rates upang tulungan ang kanilang mga driver sa gitna ng nararanasang krisis dahil sa mataas na presyo ng langis. Kahapon, pinulong ang mga ito ng LTFRB kung saan napag-usapan ang nasabing commitment. Ayon sa LTFRB, bagaman hindi pa pinalang polisiya, nagpapakita ito ng pakikiisa ng mga nasa transport group upang mapagaan ang pasani ng mga driver at operator. Nauna nang nagbawas ng commission rate ang ride-hailing app na Angkas kung saan ibinaba ito sa 18% mula sa dating 20%. Inanunsyo ng Department of Trade and Industry na walang price hike sa basic goods hanggang May 10, 2026. Saklaw nito ang mga pangunahing bilihin tulad ng sardinas, gatas, tinapay, kape, noodles at iba pa na mananatili sa suggested retail price. Tiniyak din ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na sapat ang supply ng mga prime commodities kaya hindi kailangang mag-panic buying. Mahigpit namang binabantayan ng ahensya ang merkado at nakikipag-ugnayan sa manufacturers at retailers para maiwasan ang overpricing. But I would also like to inform the public that we will, yung no price increase will be up to May 10 already. So again, hindi na sa April 30, yung no price increase for basic necessities and prime commodities na yung mga produkto na sa listahan ng DTI ay hanggang May 10. Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ang 138 mga overseas Filipino worker kasama ang 59 na mga dependents mula sa United Arab Emirates at Qatar.
Dumating sila bandang 10:00 kagabi sakay ng Emirates flight at Qatar Airways. Sila ay na-repatriate sa tulong ng Migrant Workers Office, Department of Foreign Affairs, sa pamamagitan ng mga embahada ng Pilipinas. Patuloy naman ang suporta ng pamahalaan para sa reintegration ng mga nagbabalik OFW sa pamamagitan ng Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa Program. Ipinatutupad na ng Department of Migrant Workers ang pamahagi ng $200 o halos 12,000 pesos na ayuda para sa mga overseas Filipino workers na apektado ng digmaan sa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakalaan ang tulong para sa mga OFW na nawalan ng trabaho o nabawasan ng sahod at oras ng pagtatrabaho dahil sa krisis. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 800 million pesos na pondo para sa ayuda, repatriation at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Sa kabuuan, umabot na sa libu-libong OFWs ang nabigyan ng tulong habang pinasimple na rin ang proseso ng aplikasyon upang mas mapadali ang pagkuha ng ayuda. Muling nilinaw ng Department of Energy na walang umiiral at fake news ang tungkol sa energy lockdown. Ginawa ng ahensya ang paglilinaw sa gitna ng patuloy na pagkalat ng AI-generated videos ukol sa maling balita. Giit ng DOE, wala silang ganitong anunsyo at pinayuhan ng publiko na huwag maniwala sa fake news at mag-ingat sa mga kahina-hinalang link na magdadala sa hindi ligtas na websites. Inaasahan ng maibalik sa bansa si dating Congressman Saldico matapos maaresto sa Prague, Czech Republic. Magkakaroon na ng jurisdiksyon ang korte dito sa Pilipinas para harapin ang kanyang mga kaso. Ayon sa dating presidente ng Philippine Bar Association, dapat isiwalat at panumpaan niko ang lahat ng kanyang nalalaman. Ito ang balita ni Dante Amento. Malaking papel ang ginagampanan ni dating Congressman Zaldico sa investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa. Bilang dating chairperson ng House Committee on Appropriations, siya ang may hawak ng susi sa pondo ng bayan, kaya ang kanyang pagbabalik ay may malalim na implikasyon. Ayon kay Attorney Rico Domingo, dating presidente ng Philippine Bar Association at founding chairman ng Movement Against Disinformation, maaaring game changer o magpapabago sa takbo ng investigasyon si Ko. Game changer in the sense that he would be able to share a lot of pieces of evidence, documentary and testimonial para malinawagan kung sino-sino talaga involved dito. So yan ang game changer sa kanya. Si Ko ang itinuturing na isa sa mga mastermind ng tinatawag na trillion peso flood control anomalies. Ang kanyang pagkaaresto ay maaaring hudyat ng pag-usad ng investigasyon hinggil dito. Inaasahang magbibigay linaw siya sa mga ulat tungkol sa mga proyektong binayaran na, ngunit hindi naman naitayo. Isa na rito ang 289.5 million peso road dike sa Oriental Mindoro. Binigyang din ni Attorney Domingo, dapat lang sabihin ni Ko ang lahat niyang nalalaman. Panaka-naka lang ang binibigay dapat ibigay niya yan, and that has to be done under oath para he would be subject to potential perjury cases kung hindi siya nagsasabi ng totoo. Dahil siya ang dating pinuno ng Appropriations Committee, alam ni Ko kung paano na ilulusot ang bilyon-bilyong pisong pondo sa national budget. Alam niya yan, gawa ng chairman nga siya at sabi niya nakalipat-lipat ang mga pera, ang pondo, appropriation, sinabi niya yun. Panindigan niya sinabi niya at present proof na ganun na nangyari. Bago siya nahuli, naglabas siya ng mga video na nag-aakusa sa ibang matataas na opisyal, kabilang si dating Speaker Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na nito ang pagtanggap umano ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng budget insertion sa pambansang pondo. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Subalit ayon sa Department of Justice, hanggang akusasyon lang ang mga ito at hindi magagamit bilang ebidensya hanggat hindi niya pinanunumpaan. Unless po it was submitted as part of the evidence,
hindi po namin siya pwede i-consider. Okay, so remember, that's why we have the proceedings. Yung sa complaint po, yung mga evidence na naka-attach doon, sa counter affidavit. Dahil sa mga aligasyon ni Ko, maraming matataas na opisyal ang nadawit at napasama sa investigasyon kasama na ang dati at kasalukuyang mga senador. Namumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. At ngayong naaresto na siya, mapipilitan siyang magbigay ng ebidensya para sa kanyang mga aligasyon o harapin ang kaukulang parusa. Marami siyang sinasabi. So patutunayan dapat niya yung sinasabi niya. Kung hindi talaga siya involved, then pakita niya ang kanyang ebidensya na hindi siya involved. Kung involved naman siya, pwede siyang mag-apply for witness protection or something like that so that they can testify accordingly, freely. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng imbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod nitong pagdinig si dating Congressman Zaldico ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ngunit binigyang diin ng chairman ng komite na nakasalalay pa rin ito sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nasa kamay na ngayon ng mga senador ang desisyon sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, nakasalalay sa kanyang mga kasamahan kung kailan muling uusad ang investigasyon matapos na ipagpaliban ang pagdinig dahil kinakailangan pa nito ng hindi bababa sa 9 na lagda upang opisyal na maiakyat at matalakay sa plenaryo. Gayunpaman, binigyang diin ni Senator Lacson na ang pagkakaaresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay maaaring magsilbing mitya upang mas maraming senador ang lumagda sa partial report ng komite. Nauna nang binigyang diin ng chairperson na ang pagpapatuloy ng mga pagdinig ng walang malinaw na konklusyon sa anyo ng isang committee report na maaring pagdebatehan at pagtibayin ay walang saysay at taliwas sa mga panuntunan ng Senado. Samantala, naniniwala si Senator Lacson na ang partial committee report ay maaaring magsilbing daan upang mabuksan ang mas malalaking kaso laban kay Ko. Sa kasalukuyan, nahaharap ang dating kongresista sa mga kaso sa Sandigan Bayan, kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyekto sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dagdag pa ng senador, ang kanyang 2 privilege speech at ang mga naunang pagdinig ng komite ay naglantad ng mas mabibigat na pananagutan ng dating House Appropriations Chairperson, partikular na sa mga kontrobersyal na proyekto kontra baha sa Bulacan. Kaugnay nito, welcome naman kay Senate President Pro Tempore Lacson ang utos ng Office of the Ombudsman na magsagawa ng lifestyle check sa 26 na tinaguriang contractors o mga mambabatas na umano'y sangkot bilang mga kontratista sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa senador, isang positibong hakbang o well and good ang pagsisimula ng pangangalap ng ebidensya dahil malinaw na may umiiral na conflict of interest sa ganitong kalakaran. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ni House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mas mabibigat na ebidensya ang iprepresenta laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na pagdinig ng reklamong impeachment sa April 22, 2026. Tututok ang hearing sa aligasyong hindi maipaliwanag at umano'y hindi tamang deklarasyon ng yaman ng pangalawang Pangulo. Ito ang balita. Mga kinatawan at opisyal ng Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue, Securities and Exchange Commission at Anti-Money Laundering Council ang mga pinapaharap sa April 22 na pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para kay House Justice Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Mas matitinding ebidensya ang ipepresenta sa pagdinig. Tututok ang impeachment hearing sa aligasyong matinding paglabag sa ligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko ni VP Duterte dahil sa umano'y pagkamal ng yaman at pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian. Ay nasaan ho natin yung pong
paglalatag na po ng mga ebidensya patungkol sa unexplained wealth at silent violations ni Vice President Sara Duterte, mas may bigat po itong darating pong pagdinig na ito dahil hindi na po mga star witness ang magsasalita. Ang magsasalita na po rito mga dokumento mismo. Pinaharap din sa House panel si dating Senador Antonio Trillanes dahil sa impormasyon nito kaugnay ng umano'y mga maanumalya o kahina-hinalang transaksyon sa bank accounts na iniuugnay sa pangalawang Pangulo. Samantala, hindi naman inaalis ni Representative Redon ang posibilidad na imbitahan din sa hinaharap na pagdinig ang mga personalidad na idinadawit ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit. Kabilang narito ang abogadong pumalag sa aligasyon ni Madriaga matapos idawit ang isang resto bar sa Quezon City. Pag-usapan po ng komite, yung pong pagsabina po ng mga dagdag na mga personalidad. At tingin ko naman, deserve naman po nila na mabigyan ng pagkakataon na linisin ang kanila pong pagkakadawit dito po sa bagay na ito. At we will decide hopefully by next week kung paano po yung gagawin namin dyan. Nagpapakilalang dating bagman at aide ni VP Duterte si Madriaga na isang detainee sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City sa kasong kidnapping. Itinuturing si Madriaga na mahalagang testigo ng complainants sa aligasyon namang maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumuo ng specialized unit ang National Bureau of Investigation para tugunan ang lumalalang banta sa pambansang seguridad. Sa ilalim ng Administrative Order No. 09, itinatag ang Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives and Foreign Malign Influence Unit o CFMIU na tututok sa hazardous materials at foreign interference. Sa cloud din ito ang pag-iimbestiga sa explosives at pagkontra sa disinformation at cyber manipulation. Makikipag-ugnayan din ang unit sa iba't ibang ahensya tulad ng AFP, PNP, DOH at DICT, pati na sa international partners. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, inaasahang magpapalakas ito sa kakayahan ng NBI laban sa makabago at komplikadong banta sa national security. Nahaharap sa deportation sa Pilipinas ang isang babaeng Chinese national matapos siyang maaresto ng Bureau of Immigration dahil sa pagiging wanted suspect sa kasong money laundering. Naaresto ng mga otoridad ang dayuhang si Xu Yinling, 35 anyos, na wanted sa China dahil sa money laundering case. Sinasabing sangkot si Xu sa pakikipagsabuatan sa partikular na grupo na siyang nagpapa-facilitate ng illegal transactions sa pamamagitan ng underground banking channels. Samantala, arestado rin ng Bureau of Immigration ang isang Indian national na sinasabing sangkot sa illegal lending schemes. Kinilala ang Indian national na si Lovepreet Singh, 24 anyos, na nahuli sa barangay Mambungan sa Mayamot, Antipolo City. Ayon sa immigration, bigo ang dayuhan na makapagpresenta ng kanyang passport at visa dahilan para ito ay maging isang undocumented alien. Naharap ang dayuhan sa deportation at blacklisting sa Pilipinas. Nanawagan ng Department of Foreign Affairs sa pamahalaan ng Oman na tanggalin ang HIV test requirement para sa mga Pilipinong biyahero. Ayon sa DFA, nagsumiti na sila ng strong representation sa Embahada ng Oman sa Maynila para hilingin ang pag-aalis ng negative HIV medical certificate sa mga Pilipinong babiyahe papuntang Oman. Sinabi ng Embahada na kasalukuyang sinusuri ng kanilang gobyerno ang naturang kahilingan. Nakatakdaring pag-usapan ito sa isang pulong sa susunod na linggo. Nilinaw na ang nasabing requirement ay para lamang sa mga turistang gumagamit ng visa-free entry at hindi para sa may work visa. Naglabas ng ulat ang Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources ukol sa kalidad ng hangin sa Metro Manila. As of 7 a.m. kaninang umaga, April 18, sa PM 2.5 reading, inilarawan ng ahensya na very unhealthy ang air quality sa Navotas at Quezon City, habang acutely unhealthy naman sa Caloocan, Malabon, Marikina at Valenzuela. Ang PM 2.5 o fine particulate pollutants ay karaniwang mula sa usok ng sasakyan at mga industrial emission.
Pinapayuhan ng publiko, lalo na ang mga may respiratory diseases, na kung hanggat maaari ay manatili sa loob ng bahay at iwasan ang exposure sa polusyon sa pamamagitan ng pagsusuot ng mask. Patuloy namang iniimbestigahan ang posibleng kaugnayan ng bad air quality sa sunog sa Navotas landfill na tumagal na ngayon ng 1 linggo. Nilinaw ng Korte Suprema ng Pilipinas na hindi nuisance o istorbo sa isang residential area ang ingay mula sa regular na aktibidad ng isang paaralan. Ang pahayag ay mula sa desisyon ng Supreme Court kung saan binasura nito ang reklamo laban sa isang paaralan sa Butuan City at binaliktad ang naunang desisyon ng Court of Appeals na nag-uutos ng paghingi ng danyos. Ayon sa Korte Suprema, hindi sapat ang ebidensya ng mga residente upang patunayang labis at nakapipinsala ang ingay mula sa paaralan. Ipinunto rin ng SC na ang naturang tunog o ingay ay bahagi ng normal na operasyon ng isang eskwelahan at nasa pinahihintulutang antas. Dagdag pa ng hukuman, walang masamang intensyon ang paaralan at nagsagawa pa ito ng hakbang upang mabawasan ang ingay. Nahuli na ang isang lobo na tumakas mula sa isang zoo sa Daejeon sa South Korea matapos ang 9 na araw na malawakang paghahanap dito. Ang nasabing lobo o wolf na may pangalang Nukgo ay nakatakas noong April 8 matapos nitong maghukay sa lupa palabas ng kulungan at masira ang bakod ng pasilidad kung saan siya nakakulong. Nagsagawa ng malawakang operasyon ng mga otoridad gamit ang daang-daang tauhan, drones at thermal cameras na nagdulot pa ng pansamantalang pagsara ng isang paaralan. Matapos makatanggap ng ulat na may nakakita sa lobo sa isang park, agad na nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad at pinatulog ang hayop gamit ang tranquilizer bago ito ligtas na ibalik sa zoo sa maayos na kondisyon. Binisita ni Duke at Duchess of Sussex na sina Prince Harry at Meghan Markle ang mga survivor at emergency responders mula sa nangyaring Bondi Beach shooting sa Sydney, Australia. Na-meet ng mag-asawa ang mga volunteer lifeguard at community leaders sa Bondi Beach kung saan nangyari ang madugong pag-atake na ikinasawi ng 5 tao at ikinasugat ng 40 iba pa, kalinsabay ng idinaos na Hanukkah event noong December 14, 2025. Kasama sa mga nakausap ni Prince Harry at Meghan Markle ang 2 survivor na kapwa nakaligtas habang pinoprotektahan ang kanilang mga anak. Nasa Australia ang Duke at Duchess of Sussex para sa 4 na araw na privately funded visit kung saan nakapaloob ang ilang engagements na may kinalaman sa sports, mental health at veterans affairs. Muli nating balikan ang mga malaking balita sa naganap nitong nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Sanhi ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill at posibleng pananagutan ng operator nito, inaalam pa ng Bureau of Fire Protection. Operator ng sanitary landfill, bigong magpatupad ng safe closure plan ayon kay Navotas City Mayor John Ray Tiangco. We will assure the public that hindi namin yan papabayaan, hindi kami aalis dyan hanggat hindi po yan totally maaapula. Well, dapat nating unang-una, hindi nila pinatupad yung closure plan. Diba? Tapos inabandon na lang. Alam naman ng DNR na hindi naman pwede po yun. Petisyon laban sa sabina sa mga income tax return ni Attorney Mans Carpio inihain ng kanyang kampo sa Quezon City Regional Trial Court. Pagharap ni Ramil Madriaga sa House Justice Panel, tuloy na tuloy na. We want to be able to present before the nation only the newest and most compelling evidence. 2-day on-site work kada linggo ng Department of Energy kinuwestiyon ng Senado. Senator Rodante Marcoleta kinuwestiyon ng tila kawalan ng interes ng pamahalaan sa murang alternatibo sa langis. Ang sinasabi ko po, yung Rotterdam tanks in Singapore at saka yung Petronas, ito po yung pinakahuling binigay ng coordinator sa Singapore, April 10, 2026. Ang landed cost po ay 61 pesos
bakit hindi po i-consider ng oil companies na doon na lang sila bumili? 61 pesos per liter. Sa ngayon po kasi ang presyo na ninyo ay 111 per liter. Paano po natin i-justify? Kung totoo po ito na na-check ninyo, bakit hindi po natin i-encourage ang oil companies na bilhin po ito? Direktor at iba pang opisyal ng Philippine National Police Academy o PNPA inalis sa pwesto bunsod ng nangyaring hazing sa ilang kadete nito noong April 3. There will be a reshuffle or movement for the PNP organization, lalo na ang nandun ay 2-star. Okay? And another commandant that is 1-star, who are subject of the pre-charge investigation that I have approved. Pataw na excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG, sinuspindi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 pesos 36 pambawas ng kada kilo ng LPG, halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 5 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Pangulong Bongbong Marcos hinamon ng mga nagpapakalat na may malala siyang sakit na samahan siya ng mga ito na mag-exercise. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. 10 piso kada litrong diskwento sa petrolyo sa mga public utility vehicle. Epektibo na sa 52 gas stations sa National Capital Region. Mga public utility jeepney operators at drivers, inaasahang magkakaroon ng 300 hanggang 600 pesos na dagdag kita kada araw, bunsod ng isasagawang diskwento sa petrolyo. Kabilang sa mga programang makatutulong sa ating mga kababayan, ang pag-roll out ng 10 pesos per liter na fuel subsidy para sa ating mga drivers. Pagsususpinde sa excise tax sa diesel at gas, ipinagpaliban muna ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ngayon, ang sinasabi po natin, tanggalin po natin yung excise, sa diesel. Karamihan po ng nagbabayad ng excise based on consumption, pinakamaraming nagkukonsume nito at hence pinakamalaking nagbabayad ng tax nito ay yung pinakamayaman. So kung tanggalin natin to, 50 billion pesos. So meron tayong 50 billion na hindi maibibigay na tulong sa mga vulnerable at middle income classes. Maliliit na negosyante, isa-isa nang nagsasara. Bilang ng free siring, tumataas ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECO. ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. naniniwalang napabayaan ng pamahalaan ang pagtaas sa presyo ng langis. Bakit natin pinabayaan yun? Yun ang hindi namin maintindihan. Dahil sa Philippine Chamber of Commerce, maraming lumalapit sa amin. Alam mo, unang-una, ang importation natin from Iran itself, zero. We do not import from Iran. Zero importation natin ng fuel sa Iran. Yung mga dumadaan sa Strait of yun ang pwedeng sasabihin, apektado tayo. Pero yung mga nag-o-offer sa amin, hindi dumadaan dun eh. Ramil Madriaga, hindi ka panipaniwala ayon sa isang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. House Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro, binatikos ang patuloy na hindi pagtugon ni Vice President Sara Duterte sa mabigat na aligasyon sa kanya. Parang ang gulo, naiiyak siya in between statements, so hindi masyadong dramatic. So we'll just see kung ano yung mangyayari doon, but I don't really find it believable. I'm only here to support Vice President Sara Duterte. Kung may sagot, ilabas na. Kung may paliwanag, ibigay na. Tandaan natin, may mga akusasyon dito na hindi naman bago. Last year pa ito. Ngunit ano ang ginawa ng Vice Presidente? Umiwas. Nagtago sa mga teknikalidad.
Investigasyon sa pahayag ni Ramil Madriaga na umano'y assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinaubaya na sa National Bureau of Investigation. Pangulong Bongbong Marcos ikinagulat ang mga pahayag ni Ramil Madriaga na umano'y term sharing kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Kahit na ang Pangulo ay walang personal na kaalaman patungkol po dito, ang Pangulo po ay nangampanya sa taumbayan, nangako na maglilingkod sa taumbayan at nangakong tatapusin ang kanyang termino para sa bayan. Disallowance ng Commission on Audit at pahayag ni Ramil Madriaga sapat para umusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro. There is a possibility that this will be considered by the justice members to say that there is probable cause already. Excise tax suspension sa diesel at gasolina, mas pabor sa mayayaman ayon sa Department of Finance. Mga mambabatas dismayado na wala pang excise tax suspension sa diesel at gasolina. So when you remove the excise tax on gasoline, and in the case for diesel, na 85% po yung share ng 3 richest decile na yon, ang pinaka may kinabang po nito is actually those 3 richest decile. Kung mawawala po yung taxes natin, mawawalan din po tayo ng ayuda na pwede po mabigay sa ating mga kababayan, particularly sa middle income classes. Pikon na ako kasi minadali kami ng bonggang-bongga dito. Ang tagal na, 1 buwan na halos eh. Oo, 1 buwan na. Anong klaseng emergency yung inupuan ng 1 month? Tapos paglabas, lusaw na lusaw. Ano ba naman yung mga kerosene and LPG na yan? Talaga naman lahat ng kinailangan mo, yung diesel at yung gasolina, wala. Supply ng diesel aabot pa ng 49 na araw. Supply naman ng liquefied petroleum gas hanggang 36 na araw na lang ayon sa Department of Energy. Rollback sa presyo ng petrolyo posibleng ipatupad muli sa susunod na linggo. As of April 10, as of this week, ang average natin is 50.31 liters and 50.31 days. And then yung gasoline, personal gasoline is 54 days. Diesel is 49 days. Kerosene 104. Jet fuel 67 or 68. Fuel oil at 46 and LPG at 36. So, mababa yung LPG pero LPG has incoming order this week, naka-order ng PNOC. Department of Environment and Natural Resources tiniyak na may mananagot sa sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Yung operator po ang may responsibilidad sa ilalim ng batas for the safe closure and rehabilitation plan implementation. Marami pong naperwisyo, lalo na po sa Navotas saka sa Obando, Bulacan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagbuhat ng 1 sakong bigas para patunayang maayos ang kalusugan. 10 kilong bigas kada manggagawa sa middle class, sinimulan na ngayong araw. Sinong may sakit? Kaya po, ito po ang simula. Kagaya ng sabi ko, nauna ang Maynila, ngunit patuloy po ito at saka buong bansa ay mabibigyan natin. Nataon naman na nagkaroon ng krisis pa sa gitnang silangan sa Middle East. Nakita naman natin ang pangyayari ng kagera, nagtaasan ang presyo ng langis. Alam naman natin pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo na ang pagkain. Kaya yun ang ibinabantayan namin na mabuti. Na kahit papano na yung hindi ganong kabigat ang magiging epekto sa taong bayan. Yun ang aming binabantayan. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. Senator Amy Marcos hindi pipirma sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Infrastructure anomaly, pilit anyang tinatabunan. Kung yun yung mga may watermark, ganyan, hindi ko pipirma. Sinabi na namin ni Senator Marcoleta, di ba gumawa na kami ng sariling report dahil very disappointed kami na hindi talaga tinutumbok yung mga Marines, yung iba't ibang
testigo, si Trigif, si Martin. Nakatambay lang naman yung mga yan ba't hindi hilain dito at magsalita? 4 na sospek, kasama ang 2 dating pulis, patay sa engkwentro sa Parañaque. Mga uniforme ng pulis, ID at mga baril na-recover sa loob ng sasakyan ng mga sospek. Sa nasabing insidente, meron tayong 4 na suspects na kung saan 2 po dito yung 2 awol na membro ng Philippine National Police. Yung suspect number 2 po na in-identify ng AKG, ito po ay may warrant of arrest para sa kaso na malversation of public funds. At yung pong isang awol na noong 2025 na formerly naka-assign sa Northern Police District, siya po naman ay may kasong awol, kaya po siya na-dismiss sa Philippine National Police. Philippine Navy, iniimbestigahan ng intensyon ng China sa cyanide fishing. Tanong ngayon na pinag-aaralan namin, was this an attempt to possibly poison our men by putting cyanide into our suctions ng ating mga desalinating machines? Pinagkagastusan ng 73 million peso confidential funds ng Office of the Vice President, hindi sa intelligence at surveillance napunta ayon sa Commission on Audit ANBAC. Isang solo naman ang naniniwalang walang bigat ang mga kontrasalaysay laban kay Ramil Madriaga sa labas ng impeachment hearing. Kung acts ng misuse of confidential funds would constitute already a betrayal of public trust and impeachable offense ho yun. So we will continue to proceed against the Vice President even if she actually returns yung pong 73 million. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa Czech Republic hinggil sa pagpapauwi kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Pangulong Bongbong Marcos handang makinig sa tell-all testimony ni dating Congressman Saldico. Dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpaimbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpaimbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat na maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Marcos administration hinimok na magsugo ng high-level team sa Czech Republic para sa agarang pagpapauwi kay former Congressman Saldico. Siyempre ito po ay magbibigay ng pagkakataon din po kay Congressman Saldico na harapin at magbigay ng kanyang depensa dito po sa mga ongoing proceedings na ngayon sa Sandigan Bayan. April 22 hearing sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mas iigting pa pagtitiyak ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. At unbundling sa presyo ng petrolyo katulad sa presyo ng kuryente ay pinanawagan. Malaking hakbang pasulong yun kasi ibig sabihin mo obligay yung mga kumpanya na i-detalye kung paano yung pagpepresyon nila. Pero again, sa amin may konting question pa rin yan. Kapag nakaasa lamang tayo dun sa impormasyon, At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 34:8 na nagsasabi, O inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksiyan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.